that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure, until my will is one with yours, to do and to endure. Breathe on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Magandang umaga po sa ating lahat at isang kasiyahan po na kayo ay aming makasama dito po sa aming devotion. Every morning po ng alas 6 dito po sa St. Paul, Lunes hanggang Sabado. At pag Sabado po, meron kami simultaneously po, meron kami pag Sabado ng aming prayer covenant na ginagawa po namin dito sa church na face-to-face po at 6 o'clock din po. Kung kayo po ay makakarating, nawa samahan nyo rin po kami sa aming prayer covenant tuwing alas 6 ng umaga, Sabado ng umaga. Tayo po ay manalangin. Diyos namin makapangyarihan, maraming salamat Panginoon sa buong magdamag na kami ay pinrotektahan ninyo at sinamahan sa aming pagtulog. Kaya naman Panginoon, taglay namin ang panibagong kalakasan at biyaya ng buhay Panginoon. Ngayong umaga na puno-puno ng pag-asa. Bagamat Panginoon sa panahon namin ngayong tag-ulan, nandiyan Panginoon ang maraming nasalanta Panginoon ng bagyo at kung ano man kalagayan nila Lord. Dinadalangin namin na sila din ay ligtas gaya na amin. Lord, ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa iyong pangalan, Panginoon, at inilalapit namin. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa aklat ng Lumang Tipan, sa aklat po ni Propeta Hosea o Hoseas, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 10. At ito po ang leksyonaryo din po kahapon, Lunes ng umaga. Hayaan niyo pong basahin ko ang 2 talata. Talatang 2, nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa ibang lalaki. Magkakaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. Talatang 10, gayon may magiging kasing dami ng hangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon, sinasabi sa kanila, kayo hindi ko bayan, ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Sa talatang 2, katulad ng leksyonaryo natin kahapon at nadinig natin kay Pastor Noel na may kaparehong teksto kasi kami kahapon, ay alam ko na meron na kayong idea
kung ano ang kalagayan ng Israel sa panahon sa panahon ng mga talatang binasa natin ngayong umaga. At kung babasahin natin ang buong talata o leksyonaryo sa Hosea, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 10, makikita o mababasa natin na maging sa naging pangalan ng mga anak ni Hosea at ni Gomer na ibinigay ni Yahweh ay madadama natin sa pangalan na iyon ang kawalang kasiyahan o sama ng loob na nadadama ng Diyos sa kaniyang bayang Israel. Ngunit sa kabila ng lahat, God's yearning love for His people, nananabik siya sa pagmamahal na magmumula sa atin. Patuloy pa rin ang Panginoon na gumagawa ng paraan at umaabot sa kanyang mga tao. At sa katauhan ni Propeta Hosea, God asked Hosea to do a difficult thing, and it was to marry a woman who would abuse his love. At ito nga ay si Gomer. Nakita ko dito ang pagsunod o obedience ng isang propeta o ng isang tunay na lingkod sa katauhan ni Hosea. Alam ko, hindi niya nauunawaan at hindi alam kung ano ang kahihinatnan ng pagsunod niya o sa pagsunod niya sa pinagagawa sa kanya ng Diyos. He don't fully understand and don't see what could be the outcome of what God is asking of him to do. Pero siya ay sumunod. Alam ko lahat tayo, maging ang mga taong ginamit ng Diyos na nakatala sa Biblia, ay dumanas ng takot at pag-aalinlangan. Pero sila ay sumunod sa ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng isang perpektong tao o isang taong handa dahil meron siyang kakayanan o dahil he is equipped. Kung hindi, naghahanap ang Diyos ng isang taong handang magtiwala sa Kanya. Ang tao, para makasunod, lalo na ang buhay Kristiyano, para lang yang para siya makasunod, sabi, katulad din niya ng isang sachet ng kape na 3-in-1 na hindi ka makakasunod, you cannot obey kung hindi ka nagtitiwala, yung trust. At hindi ka rin magtitiwala kung wala ang pananampalataya or faith o sa pananalig sa taong nagbibigay ng utos or commanding you to do something. At ganun, maging sa tao na normal na tao, hindi tayo basta-basta magtitiwala. Hindi rin tayo magtitiwala kung wala tayong pananampalataya sa Kanya o wala tayong believe sa Kanya. At lalong-lalo, ganun din sa buhay Kristiyano. Ang pagsunod ni Hosea and his sacrifice, both his wife and brought her back home to return to God's and to be faithful to God. Ang tunay na pananampalataya ay pinakikita sa pamamagitan ng pagsunod. Kahit hindi natin alam ang buong plano ng Diyos. Ang pagsunod, sabi nga, ay nakabase sa pagtitiwala. At ang pagtitiwala ay nakabase sa pananampalataya. At dahil ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita, gaya ng sabi sa Hebrew 11, kung hindi, ito ay nakikita at ang paggawa natin ng pagsunod dahil
sa katapatan ng ating Diyos. Makukuha nating sumunod na kapahayagan ng pagpapasalamat natin sa katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. To God be the glory. Tayo'y manalangin. Aming Amang nasa langit, na puno ng awa at habag, Diyos ng pag-ibig at katapatan, na sa kabila ng aming pagkukulang, pagsuway sa iyong utos at kagustuhan, ay nananatili kang naandiyan na tumutulong sa aming panahon ng pangangailangan. Lord, tulungan mo kaming baguhin ang aming mga puso upang kami ay mamuhay na nang-aayon sa iyong kagustuhan. Lord, forgive us sa aming mga shortcomings, sa aming mga kasalanan. Huwag mo kaming sukuan ng Lord. Guide us, help us, at pagharian mo ang aming puso. Lord, ito ang aming inilalapit sa iyo, samot dalangin namin. Again, Lord, patawarin mo kami sa aming pagkukulang at aming mga kasalanan. Sa umagang ito, Panginoon, nawa ang mensaheng sa umagang ito ay tumimo sa aming mga puso. Sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoon, na natili kang tapat sa amin, na natili kang sumusubaybay. At Lord, sa panahon ito ng aming mga kawalanlan, lalong-lalo na ang mga kapatid naming nasalanta ng bagyo at ang mga nangyayari, Panginoon, sa ibang bansa ng mga sakuna, gawa ng aming kapabayaan at ang ganti ng kalikasan, Panginoon, sa mundong ito at sa aming Panginoon. Lord, ipadama mo sa kanila, sa aming lahat, ang iyong panawagan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, kami ang nagkulang, kaya namin nararamdaman ang mga hagupit ng kalikasan ito. Patawarin mo kami, at Lord, tulungan mo ang mga nangangailangan sa amin. Tulungan mo ang mga taong nasa kawalanlan, O Lord. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang. At nawa, madama namin, Panginoon, at makita namin ang leksyon o ang iyong pinaaalala sa bawat isa sa amin. Muli, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At sa umagang ito, Panginoon, ito ang aming samot dalangin sa iyo. Huwag mo kami sukuan, protektahan mo ang bawat isa sa amin, at patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa madalis na pangalan ni Jesus.